Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan lang po natin itong si Sir Mike Abe, yung pinupunto niya na 'di ba nga binanatan niya itong si Banatbay, si Coach Oli, tsaka si Badong Aratilis. So si Badong Aratilis nagsalita na. So binanatan niya rin itong si Mike Abe. So naglabas na siya ng kanyang kumbaga yung kontra niya, yung pandebunk niya dito kay Sir Mike Abe. Ngayon ito si Banat ba hindi pa siya naglalabas ng video tungkol dun sa mga inireklamo o mga sinasabi ni Mike Abe na minamali daw or yun nga, minamali ni Banat ba, wala naman daw silang pag kinakausap daw yung video niya, umuungol lang daw itong si Banat Bay at si Coach Oli. So ngayon ito yung isa sa mga video ni Banat Bay na sa tingin natin dito nasaktan si Sir Mike Abe. So gaya na sinabi ko kanina, base na rin kay Sir Mike Abe, sabi niya minamali daw yung kanyang opinion, yung kanyang video, bakit daw pinapakilaman. So panoorin muna natin tong video ni Sir Mike Abe at tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi niya na minamali nga ba ni Banat Bay, ni Coach Oli at ni Badong Aratilis yung kanyang mga opinion. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong video ni Banat Bay at tingnan natin kung minamali nga ba ni Banat Bay yung opinion dito ni Sir Mike Abe. Ano ang inyong masasabi at ano ang tingin ninyo dito sa galaw ng ating Vice President at Secretary ng DepEd? Inuulit ko So bali yung topic dito ni Banat Bay para medyo magkaroon tayo ng konting idea. Ito yung panahon na umattend ng rally para kay Pastor Quibloy at ng SMNI. So umattend si BP Sara rito para ipakita yung kanyang pagsuporta kay Pastor Quibloy at sa SMNI. So wala naman ditong hindi siya umakyat ng stage para magsalita. So nandun lang siya para ipakita lang yung support niya. Ito rin yung issue na nagsalita si Pangulong Duterte na sinasabi nga niya na meron tayong presidenteng bangag. So nahagip ng camera itong si BP Sara kausap si Senator Amy Marcos na nagtatawanan yung dalawa. So binigyan yun ng misinterpret nila kasama ni Sir Mike Abe yung pagkakakuha ng camera na yun. So yung mismong tagpo na yun kung saan nakita si BP Sara na tumatawa. So misinterpret po nila. So ito, tuloy po natin tong video na to at himayin din natin. Siya ay member ng gabinete. Membro ng pamilya ng Pangulong Marcos sa gabinete. Cabinet position yan. Pero nandun sa anti-Marcos rally. Anti-Marcos dahil man talaga ang kanila eh. Hindi lang naman po issue sa Senado, Kongreso ang kanilang tinatalakay yan. Ng mga investigasyon kay Kibuloy. Issue tungkol sa Marcos. Pinabababa nila si Marcos. Inaakusahan ng korupsyon. Marami silang sinasabi kung ano dyan ng mga speaker. Tapos yung pangalawang Pangulo, na kung di ako nakakamali, ngayon yata siya pa yung caretaker ng bansa dahil ang ating Pangulo ay nasa Europe. Tama ba yun? Oo, bakit? Karapatan ni Vice President mag-attend sa mga rally. Pero Yun naman pala eh. Nanggaling na rin sa bunganga mo. Nakarapatan niya yun eh. So yun yung unang punto dito ni Banat Bay. So tama ba na minamali ba yung sinabi ni Sir Mike Abe? Tulad niyan, kini-question ni Sir Mike Abe yung pagpunta ni BP Sara dun sa rally dun sa SMNI, yung pag-support kay Pastor Kibuloy. So dito binibigyan niya agad ng ibang interpretasyon na ito ay anti-Marcos rally. Siguro, pwede mong sabihin anti-Marcos rally, pero yung sinasabi niya na pinabababa na raw dun si President Marcos, parang hindi naman yata totoo na pinabababa si President Marcos. Binabati ko. So, pero yung pababain sa pwesto, since nandun nga si Pangulong Duterte, hindi nila, hindi nagbitaw ng salita dun si
Tatay Digong, si President Duterte, na kailangan ng bumaba sa pwesto ni Pangulong Marcos. Pero yun nga, pero binabatikos pa rin. So yun yung pinupunto rito ni Banat Bay na, or sabihin natin, ito muna yung sinasabi ni Sir Mike Abe na minamali daw yung kanyang mga sinabi. So dito, pinupunto dito ni Banat Bay, tulad niyan, nireklamo ni Sir Mike Abe yung pagpunta ni VP Sara do sa rally. Pero ang tanong, sabi nga, galing na rin kay Sir Mike Abe, hindi naman pinagbabawal yun. Karapatan naman daw ni VP Sarang umattend sa mga rally. So ano yung ipinagpuputok ng butsi doon ni Sir Mike Abe. So yun yung punto rito ni Banat Bay. Ilang mamamayan na ipakita ang suporta niya kay Kibuloy at sa SMNI. Nanggaling na rin sa bunganga mong Ayoko sana sabihin yun eh. Dapat hindi sa anti-Marcos. Kung ako na magtutuloy, galing daw sa mabantot daw na salit na bibig. Hindi nga lang tinuloy ni Banat Bay, pero parang ganun din naman yun. Yun nga, karapatan naman daw ng kahit sino na umattend sa kahit anong rally. Nasa konstitusyon natin yan. So, hindi naman ibig sabihin na parte ka ng gabinete, hindi ka pwedeng umattend. So, discretion mo naman yan eh. So, kung tulad yan, hindi naman nagsalita sa VP Sara. So, sa pananaw ni Banat Bay is wala namang mali. Diba? Wala namang masama doon sa ginawa niya. Pero kay Sir Mike Abe, may punto rin na naman siya na nandun ka sa administrasyon ni Marcos. So, pwedeng sabihin na kumbaga yung loyalty or hindi rin loyalty, pero parang katapano yun, sana man lang nahiya ka ng konti. Parang ganun yung ibig sabihin dito ni Sir Mike Abe na alam mo, parte ka ng gabinete ni Marcos. Andun yung tatay mo na babatikusin si Marcos. Bakit ka pa pumunta? So sana hindi ka na lang nag-appear doon. So kaya na lang siguro alam niyo yung video call, parang ganun ba, yung nag-video message ka na lang. Pero siyempre, iba pa rin naman yung personal kang pupunta ron. Pero base na rin dito kay Banat Bay at sinabi rin naman ni Sir Mike Abe, karapatan naman ni VP Sarang umattend doon. So wala tayong nakikitang paglabag doon sa batas. Wala naman tayong nakikitang sabihin natin na sumobra si VP Sara. Hindi nga siya sinaway ni Pangulong Marcos. 'Di ba? Doon na lang, tingnan niyo na lang doon eh. Kung yung pangulungan ng bansa natin, presidente natin, walang bad reaction dun sa ginawa ni VP Sara, pero yung mga nakapaligid lang, yung mga amuyong, yung mga vloggers, yung mga supporter, yung mga loyalista, sila yung nagbibigay ng hindi magandang interpretasyon. Sila yung nagbibigay ng hindi magandang pananaw dun sa pag-akyat or yung pagpunta ni VP Sara. Pero yung pangulo nga natin na siya ang nag-appoint kay VP Sara bilang DepEd Secretary, inassign pa niya as caretaker si VP Sara nung namasyal sa ibang bansa itong si Pangulong Marcos. So doon pa lang makikita nyo yung tiwala ni Pangulong Marcos nandun pa rin, di ba? Pero itong mga gaya sinasabi ko nga sa inyo, yung mga supporter, yung mga amuyong niya, yun yung nagbibigay ng ng hindi magandang interpretasyon. So parang sila pa yung nanggugulo, sila yung kumbaga parang sila pa yung nambubuli, sila pa yung yung nga parang mga demonyong bubulong-bulong sa tenga ni Pangulong Marcos na parang sinasabi na magalit ka kasi yung Vice President mo, yung Deputy Secretary mo umatin doon. So parang binubuyo pa si Pangulong Marcos. Kaya may kumbaga yung sinasabi ni Sir Mike Abe na minamali yung kanyang opinion, mukhang may punto si Banat Bay dito. Dapat hindi sa rallying na... So ano, gusto mo sumipsip din katulad mo? Unang-una, in-interview nga siya eh. Nilinaw niya, I'm here to support SMNI and Kibuloy. Nilinaw ni VP Sara Duterte yun. Bilang respeto, hindi nga siya umakyat ng entablado. Kasi nga, alam niya, yung entablado, gusto siya maging presidente, alam niya, doon sa entablado,
binabanatan si Marcos, kaya nga ho siya hindi umakyat. Paano pa kaya kung umakyat siya? Di yung tumbong mo, siguradong init na init. Correct. May punto uli si Banat Bay doon. Nilinaw nga naman ni BP Sara kaya siya hindi nga siya umakyat doon sa stage kasi nga alam niya na kapag umakyat siya doon, sigurado magsisigawan yung tao na siya na yung pumalit na presidente dahil nga meron ng umuugong na gustong ipalit si BP Sara. Kumbaga parang sinasabi na sana si BP Sara na lang yung presidente natin kasi nga yung diskarte ni Pangulo Marcos hindi nila na nagugustuhan. Dahil nga ito nakikinig lang. Kumbaga siya yung parang sinasabi nga nila rito na hindi si Pangulo Marcos yung nagpapatakbo ng bansa natin eh. Diba? Sinasabi nga nila na may ibang bumubulong, may ibang nagmamaniobra. So, kumbaga yung political will dito ni Pangulong Marcos napakahina. Kaya nga hindi umakyat si BP Sara dahil nga yun yung ina-avoid niya na magkaroon ng ganong senaryo na magsigawan na palitan na si Pangulong Marcos. So hindi ginawa yun ni Vice President. So delikadesa pa rin yung pinairal niya rito. Mali. Tingnan ninyo double standard ito. Tingnan ninyo ha. Papabagsak. At ang layunin ay palitan si Marcos kasi member siya ng gabinete. At kung sakaling mawala si Marcos, siya ang makikinabang ng Vice President. So nasaan ang loyalty? Nasaan naman yung pagmamalasakit sa Pangulo? Nakita nyo? So yan, huwag magagalit ha. Yung mga saradong isip yan, iba yung sasabihin. Pero bahala kayo sa buhay nyo. Ayan. So parang sinasabi niya, asan daw ang loyalty? Asan daw? Parang ang dating disrespecting kasi siya ay isang sekretary. Pero ang ganda ng linaw ng sinabi ni BP Sara Duterte doon, Mr. Mike Abe, the vlogger. Bumagsak ka na sa So yun, dito nasasaktan siguro si Sir Mike Abe sa mga banat nito. Ni Banat Bay na parang bumababa yung level niya. Gaya nga na sinabi ni Badong Aratelis, nag-iiba yung level ni Sir Mike Abe. So nakakalimutan niya na pag nasa social media parang vlogger ka na rin. Nawawala ni pagiging pagiging journalist mo, pagiging media mo. So nawawala. So dapat i-maintain mo kahit nasa social media ka. Dapat i-maintain mo yung pagiging journalist mo, yung pagiging media mo. Itaas mo yung level. Ang nangyayari nga rito is bumababa yung level dito ni Sir Mike Abe base dito kay Badong Aratelis at dito kay Banat Bay. Kaya yung komentaryo niya, yung kanyang mga opinion, itinutuwid or sabihin natin at itinatama sa pananaw nila. So, ang magsasabi lang naman ng sino yung may punto, sino yung mas may tamang opinion, yung nanonood. So, walang pwedeng mag-claim ng sinasabi mas tama yung sinasabi ko kesa sa sinasabi niya. So makakapagsabi dyan or magiging hurado dyan yung mga nanonood lang. Kasi sa pag-iinarte mo, dahil sa kayabangan mo, ayan ang nangyari sa'yo. Hindi, alinaw po doon Ano doon ang hindi mo naintindihan? Na nagpunta doon si BP Sara Duterte to support SMNI and Kibuloy. Wala naman sinabi si BP Sara Duterte, nandito ako para sumigaw ng resign. Resign, wala. Nagpunta doon si BP Sara Duterte bilang kaibigan, bilang suporta. Hindi nga siya umakyat, di ba? Wala hong ganun. Kasi dito nangyayari, sa palagay ko, nawawala yung pagiging media, yung pagiging journalist ni Sir Mike Abe. Nagiging na siya rito, full grown na vlogger supporter ni Marcos. So parang nagiging bulag na siya na kapag hindi umayon kay Pangulong Marcos yung mga halimbawa nasa paligid niya, tinuturing na kagad nilang tinuturing na kagad nilang kalaban. Tinuturing na kagad nila yung anti-Marcos. So same thing dito kay BP Sara. Since
pumunta nga doon sa rally. Malino naman, sabi ni Banbay, malino naman ang intention doon is to give support lang naman sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Pero kay Sir Mike Abe, sa kanya, ano na yun, indikasyon na yun na anti-Marcos na tong si Vice President Sara Duterte. So nagiging sarado na yung isip niya. So nawawala yung pagiging journalist niya para maging patas yung pagtingin niya sa sitwasyon na yon. So more on napupunta na doon sa pagdepensa kay Marcos. So ganun yung nangyayari. Kaya nga sinasabi nga nila Badong Aratiles na bumaba yung level dito ni Sir Mike Abe. Akin mo walang nakapilit sa kanyang umakyat. Basta pumunta ako, ito, I show my support. Ganon. Baka naman ang totoong sinapuputok ng butsi mo, Mike Abe, dahil sinuporta ni BP Sara Duterte yung dati mong among si Kibuloy. Isa rin yan. Isa rin yan siguro bakit bumaba natin itong kumbaga ito yung mga bakit nasaktan si Mike Abe. So dahil nga sinuportahan ni Vice President itong si Pastor Kibuloy na dating boss ni Sir Mike Abe dun sa SMNI. Di ba? Since dapat nasa Marcos administration si BP Sara, dapat baga parang ang ibig sabihin ni Sir Mike Abe dapat parang talikuran niya, ikatwa niya, tablahin niya na si Kibuloy. So dahil nga nagbigay ng suporta itong si Vice President Sara Duterte, under siya ng Marcos administration, naging bitter dahil nga nagbigay ng suporta si BP Sara sa dati niyang boss si Kibuloy. Dahil sa hindi ka makamove on doon sa pagko-correct sa'yo ni Pastor Kibuloy bilang chairman ng SMNI o honorary chairman ng SMNI, hindi ka makamove on dahil kinorek ka on air. Yan ang totoo. Kinorek ka on air at dahil sa yabang mo, dahil ulitin ko dahil ayaw mo magpakorek on air, may pagdabog ka pang ginawa. Balikan natin ito yung punto na na sinasabi nga natin doon, napansin natin sa video ni Sir Mike Abe na parang siya na yung kumbaga hindi siya pwedeng correct lahat ng sinasabi niya tama, bakit daw minamali yung mga opinion niya. So nagiging masyado entitled na si Sir Mike Abe na ayaw niya nang ipakorek, ayaw niya nang makorek yung mga sinasabi niya. Isipin niyo, si Pastor Kibuloy na boss niya noong time na nasa SMNI na siya, kinorek siya on air, live stream yata yun, or tama, live stream yun. So ikinorek siya on act yun, kumbaga live, kinorek siya doon ni Kibuloy, nagtampururot si Sir Mike Abe at humantong nga doon sa biglaang pag-resign niya. So on the spot nag-resign siya at yung nagdabog siya, ibinato niya yung microphone, pero sabi nga niya ni Sir Mike Abe hindi naman daw niya ibinato, inilapag lang daw niya yung microphone. Pero kitang-kita naman sa video talagang inihagis niya or kumbaga may diin yung pagbitaw niya ng microphone. So dahil nga ikinorek siya ni Pastor Kibuloy on the spot, yun nga, dahil nga masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya, sabi nga di ba Bay, mayabang na raw itong si Mike Abe. Siyempre matagal na kasi sa broadcasting, matagal na sa media, matagal ng journalist, feeling niya magaling na siya, na hindi na siya pwede magkamali, hindi na siya pwedeng i-correct. Ikinorek siya ni Pastor Kibuloy. Kaya nga masama yung loob niya kay BP Sara na under Marcos administration siya, susuportahan niya si Kibuloy na ikinorek siya on time. So ito, panonoorin po natin dito sa video ni Banat Pai kung paano ba siya on the spot resign at nagdabog kay Kibuloy. Kanyang pagiging immature. This is sign of immaturity. Ikaw lang ang gumawang ganito Marami na ang nag-retire o umalis, nag-resign sa network dahil hindi nila gusto ang pamunuan ng network. Pero ikaw lang yung gumawa nito on air. That is sign of
immaturity. Kung sinasabi mong asa na Bili mo, immaturity daw, sabi ni Banat Bay, Sir Mike Abe. Immature ka raw kahit na 35 years ka nang nasa media, 35 years ka nang nasa media, 35 years ka nang journalist, para kay Banat Bay, immature ka pa rin dahil sa inarte mong ito. loyalty ni VP Sara Duterte, ikaw, wala sa'yo? Maturity. Napaka-immature mo. Pero gusto ko lang linawin yung sinabi mo na huwag nating iasa sa Ito yung pag-correct ni Pastor Kibuloy on the spot dito kay Mike Abe. So dahil nga mataas yung tingin ni Sir Mike Abe sa sarili niya, nasaktan siya rito sa ginawa ni Pastor Kibuloy. Ang tao. Hindi pwede yun, Mike. Siya ang presidente natin, nakaasa sa lahat, sa balikat niya yan. Kung may pupurihin pag siya ay nagsaksid, siya. Pag may sisisihin, pag hindi nagsaksid na fail, siya rin ang tutumbukin ng tao. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Babay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa Tapos nagpalusot pa daw siya, hindi daw niya binato yun. So yun, isa yan sa mga sinasabi natin or sinasabi nila Badong Aratelis, nila Coach Oli, na bumaba yung level ni Sir Mike Abe rito. So yun pala yung isa sa mga, sa tingin natin na isa sa mga dahilan kung bakit kinukorek siya nitong mga vlogger na to, dahil nga binaba niya yung level niya. Tulad niya, di ba, siya lang pala yung nag-iisang anchor host na nag-resign on the spot, on air, tapos ibinato pa yung microphone. So kayo na pang humusga kung may punto ba yung sinasabi ni Sir Mike Abe na hindi na minamali lang yung kanyang mga opinion, at yun nga, kung talagang bumababa yung level niya. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.